Welcome to Donmar TV News Channel. Isa sa pinal sa takdang panahon ang magiging hakbang ng hugpong ng pagbabago o HNP para sa eleksyon sa susunod na taon. Ito ay bunsod ng posibleng pagkandidato ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pagkapangulo. Sa panayam ng Balitalakayan, sinabi ni Anthony Del Rosario, Secretary General ng HNP, na 4 na political parties na ang nagpahayag ng suporta sa kandidatura ni Mayor Sara. Nagkaroon na ng consultation si Mayor Sara sa iba't ibang grupo para sa kanyang pagpapasya sa pagkakataon na magpahayag ng intensyon na tumakbo sa 2022 elections. Si Mayor Sara ay may listahan na sila ng maaaring maging running mate nito. Dito pala. Ito naman pala si Yorme, oh. Hindi nyo naman ako in-inform. O, tambalang Isko Moreno at Chris Aquino sa eleksyon. Yung parehong laos. Sorry. Alam mo, nung una ko ito nakita, ito walang biro ito, itong tambalang Isko Moreno at Chris Aquino. Nung una ko itong nakita, akala ko, kasi di ba may mga kwento-kwento na gagawa ng pelikula si Isko Moreno, di ba? Ewan ko kung totoo yun, ha? May mga naririnig ako, pero hindi, sabi ko, baka naman di totoo yun. Tapos nung nakita ko itong tambalang Isko at Chris Aquino, akala ko talaga nung una, pelikula ito. Sabi ko, grabe naman. Gagawa lang ng pelikula, pareho pang laos. Di ba? Ang bihirang buhay yan. Kaya lang, nung nakita ko, ay, hindi pala pelikula, election pala sa 2022. Sa totoo lang nung una, hala, totoo ba yan? Ano ba ito? Nagjo-joke ba ito? Pambihira naman. Sino kaya nagpalutang nito? Diba? Sino kaya ang nagpalutang nitong istorya na to? Kasi feeling ko kasi pinalutang ito para tingnan ko ano magiging reaction ng tao diba? True, thank you. Diba? Biglang siguro, binatikos to sa social media, binanatan to ng todo-todo. Alam nyo kung bakit? Ano daw tong tambalan na ito? Eto ang nagbalita nito, DZRH. Watch, Manila Mayor Isko Moreno naghakot sa basura sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Ang galing ng no? Naka-scoop ang DZRH. Alam nyo kung bakit? Basta ito lang ang experience namin sa DZRH. Natanggal si Mocha noon sa DZRH dahil sa sinabihan niya o binanatan niya si Robredo. At ito, sinulatan ng Silent No More ang DZRH. Bakit daw ganon? Okay? Siyempre, kalayaan ni Mocha magsalita. So saan nadali si Mocha noon? Kesyo ang sinabi ng pamumuno ng DZRH noon, kesyo hindi daw si Mocha kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Hindi daw siya KBP member. Bilang KBP member ng ang DZRH, kailangan daw ang lahat ng broadcaster nila ay KBP member. Sa madaling salita, nahanapan ng butas si Mocha noon, kaya nasipa ng DZRH. Wala namang problema. Okay lang. Sabi ko at least mas malaya makakabanat nun si Mocha. Pero yung sinasabing hindi siya KBP, napakarami hong broadcaster doon na hindi KBP. At totoo lang meron nga ako kaming kilala hanggang ngayon opisyal ng gobyerno na andun pero di naman siya KBP. So, anong point ko? Wala lang, kinuwento ko lang bakit. DZRH siya naglabas niyan. Okay? Pangalawa, ang isa sa mga matataas na galamay ni Mayor Isko ay taga DZRH.
Wala naman nung masama sa ginawa ng DCRH. Ibig sabihin, it's a news. Tama naman, okay naman yan. Pero, napaka-obvious lang na ito ay isang part ng PR. Ibig sabihin, pampapogi. Diba? Kasi, ito lang naman kasimple yan. Mayor ka. Diba? Mayor ka eh. Ang dami-daming pwedeng magpulot ng basura. 'Di ba? Napaka-plastic naman po ata. Napaka-plastic naman na magpupulot ka ng basura, sir. Wala ho ba kayong diyan? Wala kayong mga aid? Wala ho ba kayong nagbabasura diyan sa Maynila at kailangan mo magpulot ng basura? Diba parang anong style 'yan? Hindi ko kami naniniwala, pasensya na. Sa totoo lang, medyo sabi ko nga, kung medyo walang social media, puro mainstream lang, at siguro yung panahon ni Corian na marami pang maloloko, baka naloko muna kami. Pero pasensya na, may social media na eh. Salamat, true. Oh, eto pa, ayan, Dalawa, hindi natiis, dalawa pa. Pero meron naman basurero sa tabi, bakit siya Eto dahil dito sa sa totoo lang, dahil dito sa picture na ito, para tuloy nagdududa yung mga tao na sa sinasabi ni Mayor Isko na dati daw siyang basurero. Naalala nyo noon, may sinasabi si Mayor Isko noon. Dati daw siyang mangangalakal, yung bakal-bakal, ganyan. At dati daw siyang nakatira sa Tondo. Alam nyo, nung una, may nag-email talaga sa akin. Ayaw niya magpangalan, taga Maynila siya. Isa sa mga basta, hindi ko na sasabihin. Ang sabi niya talaga sa akin, kasi at that time medyo bilib pa ako kay Isko, no? Sabi niya, "Banat bay, huwag kang maniwala diyan kay Isko." Sinasabi niya sa akin, "Hindi totoong nagbabasura yan dati. Hindi totoong taga-Tondo yan." Hindi ako naniwala sa sinabi ng tao na yun. Sabi ko, baka naninira lang ito. Baka kalaban lang sa politika. Pero ngayon, dahil sa mga style na ganito, para tuloy talagang nakakaduda na. 'Di ba? Parang nakakaduda na parang, sumusobra ka na. Huwag nang ganyan, napaka-obvious na. Sabi nga tandaan nyo ito sa art of negotiating, okay? Sa art of negotiation, tagin yung tatandaan, dapat wag hard sell. Ganon din po pagdating sa social media. Wag ho tayong hard sell. Wag masyadong wag sinosobrahan. Dahil pag sinosobrahan, nauumay ang tao. Ito na yung mga tipong drama na pwede namang iba ang basurero, pwede namang iba ang magpulot. Bakit ikaw? Gusto nyo ba ganyan? Si Mayor Sara Duterte nagpupulot ng basura. Parang tanga lang. Sorry wag ko kayo magagalit pero parang tanga lang masyado. Mayor Isko, kung sino man na nagturo sa'yo niya, pakisisante mo na, please. Hindi ka ipapanalo ng ganyan, promise. Pagtatawanan ka ng tao sa ginagawa mo. Hindi ko alam pasensya na, huwag kayo magagalit kung sino man yung nakapaligid kay Isko Moreno, Ginawa na yan Ginawa na ni Mar Rojas yan, di ba? Yung ganyang style. Ginawa pa nga ni Erap yan Ano yung nangyari? Na-video pa yun, di ba, ng reporter? Yung itapon mo muna at saka pupulutin. Di ba? So, ang iisipin tuloy ng tao, baka tinapon lang dyan, tsaka pinulot. Pambira naman, Sino ba ang nagturo sa'yo?
Yung nagturo rin kay Erab na itapon doon sa tubig tsaka pulutin. Ang bihira, oo. Sayang naman yung budget na binabayad nyo sa PR ninyo kung sino man ang nagtuturo sa inyong advisor. Hindi naman natin mapapagkaila na talaga namang may mga advisor. May mga PR. Oh, wala naman, talaga namang legit naman yan. Legit naman na talagang may ganyan, di ba? Pero sana naman, gagastos na lang naman din kayo. Doon naman sa may utak. Yung may common sense naman, hindi yung ganyang ka-OA. Hindi talaga nakakatuwa eh. Ewan ko, eto. Sa tingin ko lang naman, tanga lang ang maniniwala sa ganyan. Or, ginagawa ninyong tanga ang tao. Diba? Ang bihira naman. Ang hindi ko lang ito ang isipin ninyo. Bakit walang imik ang mga dilawan? Eto nung namigay si Senator Bongo ng sapatos. Namigay ng sapatos, pinuna nila. Bakit daw namimigay ng sapatos? Bakit? Anong masama doon? Namigay ng wheelchair, pinuna nila. Di ba? Namigay ng saklay, pinuna nila si Senator Bongo. Pero yung mga dilawan, ito, nagpulot ng basura yung mayor, hindi nila pinuna. Bakit gayon? Double standard. Huwag niyong sabihin mas trabaho ng mayor yan. Yung magbulot ng basura. Bihira kayo. Pero si Senator Bongo po, talagang ganun na ho siya noon pa. Alam nyo nga, as in ganun po siya. As in, naalala ko to noon 2016 ito. After the election, pag nagpupunta kami doon sa Davao para mag-show, as a courtesy, alam nyo gagawin lang nila Senator Bongo, magbibigay lang sila ng ng suha. Sabihin, normal lang sa kanila. Wala namang masama yun. Kasi parang kunwari, ikaw, bisita mo. Halimbawa, etong si Madam DDS New York. Eto, si Madam Jocelyn. Umuwi siya dito sa Pilipinas. Ang Matic, nagbigay siya ng pasalubong. New York, Levi's. Kasi normal sa atin yun di ba? Normal sa ating mga Pilipino na pagka pauwi o di kaya galing sa probinsya. Yung galing sa probinsya, nagbibigay na tayo di ba? Kunwari,